Alright. So, what else? Ayan, oh, grabe. This is the abundance of money. Eto guys, ibig sabihin nito, papunta kayo sa greener pasture, mga bandang katapusan ng 2026. Magtatagumpay kayo. May, sabi ko nga guys, di ba, may mga opportunities na dadating sa inyo. And suswertehin kayo dito. So, itong mga magagandang opportunities na to, na magdadala sa inyo ng swerte guys, magdadala din yan ng financial abundance at success sa inyo, mga kapiksi. Basta, marunong kayong kumilos guys. Hello guys, hello Aquarius. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is second half kapalaran ngayon 2026. So from July to December guys para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo guys or yung mga paparating sa inyo ngayong second half. Mga kapiksi. So, meron tayong evidence guys. Ibig sabihin nito, meron kayong iniimbestigahan, mga kapiksi, no? Meron kayong hinahanap, guys. Parang you want the truth to come out. Meron kayong gustong katotohanan na i-reveal, ibunyag sa buhay ng mga kapiksi. Pwedeng merong ibang tao na gumagawa ng hindi maganda sa inyo or nakakaramdam kayo ng hindi maganda tungkol sa isang tao, mga kapiksi. Kaya para naghahanap kayo ng ebidensya guys, okay? Alright, so, yeah. What else, mga kapiksi? Or pwede rin makahanap kayo ng mga ebidensya, mabulgar, no? Parang mabubulgar sa inyo yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo sa mga taong hindi nyo pinagkakatiwalaan. So, parang malalaman mo kung sino yung mga taong totoo sa'yo and yung mga taong hindi totoo sa'yo. Yung mga may hindi magandang intentions towards you guys. Okay? Alright. So, another message, Aquarius. Ito naman ay commitment, mga kapiksi. Ibig sabihin nito guys, maaaring ma-challenge kayo, no? Sa isang project, sa isang commitment, sa isang agreement, mga kapiksi. Pero dito masusubok kung gaano ka loyal, no? Dun sa commitment mo. Guys, pwede sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa buhay mo, mga kapiksi, dyan ka masusubok kung gaano ka, sabi ko nga, ka-loyal, no? Kung gaano ka ka-dedicated dyan sa tao, bagay, sitwasyon na yan, mga kapiksi. Okay? Alright. And another message for you, Aquarius, sweetheart. Ito naman, ibig sabihin nito ay harmonious na relationship. Pwedeng magbunga din yung matamis na pagmamahalan ng inyong person. So, this can be a news of pregnancy for some of you guys. Ibig sabihin, kakaroon ng matamis na bunga yung pagmamahalan yung mag-asawa, mag-jowa. So, pwedeng if there's a baby on the way, mga kapiksi, pwedeng yung iba sa inyo, baka buntis na kayo ngayon. And baka yan yung time na mga anak kayo. Or yung iba naman sa inyo, pwedeng magbuntis, no? Ngayong second half ng 2026. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman guys ay sa love. Tingnan naman natin yung mga pwedeng maka-impluensya sa love life nyo. Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo guys, take that message, mga kapitsi. So, yung first message, ito guys, we have twin flame energy, mga kapitsi. Ibig sabihin ito guys, no? Pag sinabing twin flame, you are one. You are one. Your soul and their soul is one, mga kapiksi. So, ito talaga matibay na connection ito. Mag-iiba yung soulmates sa twin flames. Yung soulmates, you are two souls, no? Na pinagtagpo. Pero yung twin flame, you are one soul together na pinagtagpo. Mga kapiksi. So, mas matimbang yung twin flame kesa sa soulmate, mga kapiksi. Pero, there will be signs, mararamdaman nyo yan kasi sobrang malakas yung hatak nyo sa isa't isa kahit na magkaiba kayo ng lahi. Sometimes ganun yung mga twin flame, even if you are apart, magkaiba ng lahi, magkaiba ng edad, no? May gap sa edad, may gap sa lahat ng buhay, guys. Pero pag pinagtagpo talaga kayo, pagtatagpuin talaga kayo, guys, okay?
Alright. And another message is fun times, no? So, enjoy lang mga kapiksi. Ibig sabihin nito, there's a chance na masaya lang yung relationship nyo together. Kung kayo ay in a relationship na. Kung kayo naman ay single, mga kapiksi, this is a sign na baka makita mo na yung the one mo or yung twin flame mo kapag lumabas-labas ka. So, enjoy lang din, Aquarius. And ito naman ay sa work. Ito ibig sabihin pwedeng nakaka-impluwensya yung work nyo sa relationship nyo, mga kapiksi. Pwedeng nagiging third party itong trabaho kasi minsan kapag masyadong priority yung work, nawawala ng panahon or oras sa relationship, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup sa mga interesado guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful. Ang dami ng sumakses dyan guys. At saka ito, so chat nyo lang ako dyan. Ito yung ating WhatsApp number guys. So kung gusto nyo swertehin guys, mag-avail na kayo dyan. Ang dami na niyang success stories. So Aquarius ka in represent ng King of Swords, mga kapiksi. So itong first set of energies natin, these are very, very positive set of energies. Meron din dito another presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another Earth sign. Ito guys, may mga bagong opportunities dito, no? And itong mga bagong opportunities, Etong mga bagong opportunities na to guys, magdadala ito sa inyo ng swerte. Pero, dapat marunong kayong kumilos guys. Kasi pag hindi kayo marunong kumilos or hindi kayo naging maagap sa pagkilos, lilipas lang itong swerte na to guys. Lilipad itong swerte na to, lilipas itong swerte na to, malalagpasan kayo mga kapiksi and mag-aantay na naman kayo ng panibagong pagkakataon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo palagi na para kayong nag-aantay ng tren sa MRT, sa LRT, di ba? Kapag nandiyan na yung tren, dapat sumakay kayo kasi pag hindi kayo nakasakay, mag-aantay na naman kayo ng panibagong tren. Di na naman alam kung gaano tagal kayo mag-aantay. So, parang ganun yung analogy mga kapiksi. So, may paparating na swerte sa inyo, may mga paparating na opportunities, pero kailangan kumilos kayo. Otherwise, lilipad lang itong swerte na to, mga opportunities na to, and maaaring mawala lang siya. Matagal na naman kayo mag-aantay, mga kapiksi. Okay? Alright. Bukod sa swerte guys, meron din kayong mga good karma na maaaring ma-experience, mga kapiksi, lalo na pagdating sa kaperahan. Ito guys, pagdating sa money, nakikita natin na maraming tao na pwedeng sumuporta sa inyo, no? Lalo na kung meron kayong sariling business or kung kumikita kayo on your own, guys, ibig sabihin, sariling sikap nyo yung mga source of income nyo. Kasi sa panahon ngayon, guys, no, marami ng paraan para kumita ng independent, lalo na yung mga nasa online. Guys, hindi na kailangan magtrabaho, hindi na kailangan na pumasok sa isang kumpanya. Maabilidad na yung mga tao ngayon, mga kapiksi. And ang maganda dito guys is maraming kayong supporters, maraming taong tumutulong sa inyo, maraming nag-cheer sa inyo, especially guys kung nasa social media kayo, kahit anong platform pa yan guys, lalong dumadami yung mga followers nyo, mga kapiksi, no? Mas maraming taong
nagtitiwala sa inyo. So, make sure guys na huwag niyong sirain yung mga tiwala nila sa inyo, mga kapiksi. Marami rin kayong natutulungan guys, no, sa mga content nyo. Kaya parang maganda yung pasok ng blessing sa inyo dahil sa pagtulong nyo rin, guys. Okay? And ito naman, this is a time for healing. Guys, kung meron kayong mga karamdaman guys, mas magiging maganda yung health nyo ngayong second quarter. Pero syempre guys, pagdating sa health, hindi yan kino-compromise. Dapat palagi kayong magpa-check up kung kinakailangan, kumonsulta sa mga manggagamot, sa mga doktor, sila yung mga professional para mabigyan kayo ng mga karampatang lunas, mga kapiksi. Okay? Alright, so napakaganda guys, napaka positibo nitong unang spread nyo, mga kapiksi. So what else guys? Tingnan pa natin. So dito naman lumalabas na yung mga negative, mga kapiksi. Ito yung mga energy ng stress. Ito yung dahil sa pag-aaway guys. Mamamanifest nyo itong mga away na to, mga conflict with other people, mga kapiksi, and magbibigay ito ng lubos-lubos na stress sa inyo. So this can be any person within your quantum bubble guys. Pwedeng sa romantic relationship, kung kayo ay in a relationship na, or pwedeng kahit sino, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, whomever guys. Kaya medyo iwasan nyo. At saka yung iba sa inyo guys, parang pinagtutulungan, no? So kunwari mga kapitbahay nyo, pwedeng meron din kasing naiinggit sa inyo, mga kapiksi, kaya nagiging tampulan kayo ng mga marites, mga chismis, ganyan. Sa trabaho, pwedeng ganun din, no? Baka may mga naiinggit sa inyo kasi magaling kayo magtrabaho. And although, ginagawa nyo naman yung best nyo, mga kapiksi, pero parang wala, ganun talaga. May mga taong ganun talaga. So, don't be too hard on yourself, guys, as long as wala naman kayong ginagawa, no? Huwag nyong patulan, mga kapiksi, except, of course, kapag may ginawa na silang masama against you, no? Doon na kayo kumilos, proper channeling, mga kapiksi, kapag nakakasakit na, nakaperwisyo na, no? So, pwede kayong humingi ng tulong sa barangay, sa homeowners, kung mga kapitbahay yan, di ba? O kaya naman, kung sa trabaho, sa HR, kung sa school teacher, di ba? Proper channeling kasi kailangan nyo ring ipagtanggol yung sarili nyo. Otherwise, apak-apakan talaga kayo, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung nakita natin sa negative. Sa positive naman guys, maaring bigyan kayo ng chance ni universe na ma-manifest yung mga positive change or mga pagbabago sa buhay nyo. Syempre, ito, magma-manifest ito kapag ka-focus nyo ito, mga kapiksi. Okay? So, yung pagbabago guys, hindi yan manggagaling sa labas nyo. It always starts within you kapag nagbago yung ikaw sa sarili mo. Nagbabago yung perception mo, yung paniniwala mo, yung belief system mo, yung habits mo. Importante guys, no? Yung habit. Yeah. Kung nabasa nyo na yung book na Atomic Habits, actually guys, di ko pa nababasa yun. Pero alam ko na agad yung laman nun. Kasi ganun din yung ginagawa ko sa buhay. Atomic Habits is yung maliliit na habit mo na unti-unti mong binabago, no? Para maging positive ka or para maging maganda yung buhay mo. So, kunwari, reklamador ka, di ba? Imbis na magreklamo ka, i-shift mo yung reklamo mo into being grateful. Magpasalamat ko sa that's already one habit, di ba? Isang habit na siya na pwede mong baguhin unti-unti, mga kapiksi. Okay? Another sample, late ka na matulog kasi mahilig kang mag-cellphone, di ba? So, yung maliit na habit na yon, imbis na mag-cellphone ka sa gabi, magbasa ka ng libro, di ba? O kaya naman, wag ka nang mag-cellphone, itago mo yung cellphone mo sa malayo para hindi mo kalikutin sa gabi. So, yung mga habits, guys, na maliliit, magdadala yan ng mga positive change as long as positive din yung habit mo. Alright? Makakatulong yan sa inyo, Aquarius. Okay? Alright. So, what else? Ayan, oh, grabe. This is the abundance of money. Eto guys, ibig sabihin nito, papunta kayo sa greener pasture, mga bandang katapusan ng 2026, magtatagumpay kayo. May, sabi ko nga guys, diba, may mga opportunities na dadating sa inyo.
and suswertehin kayo dito. So, itong mga magagandang opportunities na to na magdadala sa inyo ng swerte guys, magdadala din yan ng financial abundance at success sa inyo, mga kapiksi. Basta marunong kayong kumilos guys, 'di ba? Sabi ko nga kapag hindi kayo kumilos, lilipas lang ito guys. Kaya make sure na kumilos kayo para talagang ma-manifest nyo itong mga swerte na to, itong mga financial abundance and financial success na ito bago matapos ang 2026 guys. Okay? Alright, so napaka-positive guys. I-mind nyo na super positive. Although may negative, syempre hindi naman mawala yon, pero always focus on the positive guys, para yun talaga yung ma-experience nyo. Alright? Okay. So yeah, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Lahat ng mga magaganda, i-mind nyo na sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.